Sunod, eto na, mga kababayan. Ito yung sunod nating pag-uusapan ay patungkol naman ito kay Robin Padilla. Nako, mga kababayan, ano ba yung kay Robin? Mga kababayan, si Robin Padilla po ay may tirada kay Trillanes. Hindi ko sure kung si Trillanes ang kanyang tirada, pero pagkakaalam ko, mga kababayan, si Trillanes talaga ang pinaparinggan ni Robin. No? In my own opinion to kasi ganito po mga kababayan. No? Sabi kasi ni Trillanes, ni Robin Padilla, umuugong daw yung pangalan na tatakbong presidente. Pero wala naman daw nagawa sa kanyang nasasakupan. Ito mga kababayan. Sabi ni Robin Padilla sa post ng News 5. Ayan. Basahin ko lang News 5 post po ito mga kababayan. Si BP Inday siguradong makapagdudulot ng pagbabago. Sabi niya, muling nagpahayag ng suporta si Robin Padilla kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng paglutang ng ilang pangalang posibleng tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Bukod kay BP Sara, wala pang ibang nag-anunsyong kandidato kasunod ng susunod na eleksyon. Mga kababayan, sabi ni Robin, mga kababayan, walang darating na misiya o misaya ba sa sistema ng gobyerno natin na masasagip ang Pilipinas sa paglubog, saad ni Robin. Si BP Inday, katulad ng nagawa niya sa Davao City, siguradong makakapagdulot ng pagbabago sa pamamalakad katulad ni Tatay Digong. Sabi naman dito ni Robin, kaliwat kanan ang mga banggitan ng mga pangalan na maaari daw maging Pangulo. Niwala ngang mga nagawa sa lokal nila mga yan. So ngayon mga kababayan, tanungin ko kayo, sino po ba ang maingay ngayon pangalan? Rapi Tulfo, Risa Hontiveros, Junvic Remulla, Trillanes, Leni Robredo, Sara. Di ba, 7? Tanungin ko kayo, sino ba ang pinatamaan ni Robin doon? Kaliwat kanan, ang mga banggitan ng pangalan na maaari daw maging Pangulo. Niwala nga daw nagawa sa mga lokal nila. Yung mga binibigkas. Tanong ko lang, si Sara ba, ano bang nagawa sa Davao? Ni university ba, ni hospital, may naipatayo ba si Sara sa Davao? Paki-comment mga DDS. Si Sara Duterte ba, may naipatayo bang university at hospital sa Davao? Ngayong Vice President siya, ano pong proyekto? Magbigay kayo, isa lang, na nagawa niyang napakinabangan ng taong bayan. Proyekto yung pulido, solido na napakinabangan nating lahat. Wala. Ngayon, si Risa Hontiveros, ano pong nagawa? Marami. Isa. Napakulong si Alice Go, napatakbo si Harry Roque, napakulong si Kibuloy, napakulong si Aguila. Sino pa? Napadeport pa itong si Joseph C. na nagpakilalang Pilipino pero Chinese na nagmimina ng nickel at iba pa na mga issue sa pogo at sa droga. Ito naman kay Rapi Tulfo. Alam naman po natin kung ano yung nagawa ni Rapi Tulfo. Napakadami po. Bukod na sa kanyang programang isumbong mo kay Idol Rapi Tulfo, naging senador, binatikos, tinirada, binatikos, binira itong mga tiwaling opisyal, minura, pinahiya sa mismong harapan ng hearing sa Senado. So may nagawa nga naman. Sa lokal niya, marami pong nagawa. Kasi bakit? Ang asawa po niya ay congresswoman po sa lugar nila. Pati yung kanyang anak ay isa din pong congressman. So, marami silang nagawa sa kanilang lokal or sa kanilang constituent. Pangalawa, Junvic Remulla, may nagawa ba? Marami pong nagawa si Junvic sa kanyang lugar, sa Cavite. So, bukod sa pagiging DILG, maraming nagawa. Si Trillanes, ano bang nagawa ni Trillanes sa Caloocan? So, hindi ba kaya, mga kababayan, ang binira ni Robin ay si Trillanes? Kasi wala daw nagawa sa kanilang lokal. Una, mga kababayan, si Trillanes kung tutusin, wala ka pong narinig na may ginawang malaking proyekto sa Caloocan. Pero, mga kababayan, si Trillanes po kasi ay hindi po dumaan ng lower local government. Dumiretso po kasi siya pagka-senador. So,
Kung gawa lang ng kanyang lokal or kanyang constituent, mas matindi po ang nagawa ni Trillanes kaysa sa kanyang nasasakupan. Bakit? Senador po siya. Napakarami pong batas na naipasa ni Trillanes. Hindi lang sa kanyang nasasakupan, kundi buong Pilipinas. Isa na dyan ang pagpapataas ng sahod ng pulis, sundalo, government employee, at yung correct me if I'm wrong, sa passport. Hindi. Sa yung sahod. Alam ko mga sahod ng pulis mga sundalo, mga government employee. At marami pang mga batas yan na nagawa, mga kababayan, nakalimutan ko lang, no? Actually, nung tumakbo siyang mayor, na bigkas ko lahat yan So, kung sa lokal lang ang pagbabasihan, si Trillanes, wala kang marinig talaga sa lokal niya. Kasi nga, pang national politics siya Oo. Pero kung si Sara naman at si Trillanes ang i-compare mo, mas marami naman po sigurong nagawa si Trillanes kaysa kay Sara. Una, ano bang nagawa ni Sara sa Davao? Ni isang university, wala. Hospital, wala. Si Trillanes, ilan pong batas ang nagawa? Anti-corruption pa. Napakulong pa ang tatay nila. Dahil dyan sa ginawa nilang mafia. Kaya, kung sino man ang pinatamaan ni Robin, no, ang alam ko si Trillanes talaga. Kasi walang nagawa si Trillanes na sa local project na pangmalakihang project. Kasi nga, pang national politics siya, hindi siya pang local government Di ba? So, alam na, mga kababayan, wala daw nagawa sa lokal nila. Ang problema, si Sara ba meron? Di ba? Kasi yung pagkakaalam ko, si Trillanes, diretso senador yan Kung lalawigan lang naman o constituent or nasasakupan ang pagbabasihan, hindi po kasi si Trillanes tumakbong mayor na nanalo. Hindi kasi siya nanalo pagiging mayor. Kung nanalo pagiging mayor yan, di sana may nagawa siya. Si Trillanes kasi, diretso yan National politics kasi si Trillanes, senador kasi, pang buong Pilipinas kasi yung kanyang, di ba? Yung kanyang proyekto. Ang tanong ngayon, Robin, ang dami mong sinabi na umuugong yung mga pangalan na posible daw maging presidente pero mga walang nagawa sa lokal. Robin, tanong ko lang, ikaw ba, ano bang nagawa mo bilang senador? Na napakinabangan ng taong bayan? Diba? Ano bang nagawa ni Robin bilang senador na napakinabangan ng taong bayan? Yan lang tanong ko. Yung araw-araw mong nagagamit, araw-araw mong napakinabangan. Ako, araw-araw kong nagamit, araw-araw kong napakinabangan yung ID ko. Diba? Yung passport, yung national ID, ano pa, yung mga nagagawa mga kababayan na napakinabangan natin araw-araw. Pagdating kay Robin, wala akong napakinabangan kay Robin Kahit nga isang pirasong dilata, wala akong naano dyan 'Di ba? Di ba, Papi Smart? Himod balbas lang, kain mani. Walk out pag English ang usapan. Tapos batikos. 'Di ba? Kung yung mga umiingay na pangalan na pwede maging presidente walang nagawa sa kanilang lokal or sa kanilang nasasakupan, tanong ko lang, Robin, ikaw po ba, ano po bang nagawa mo bilang senador? Kumusta naman yung Eddie Garcia bill mo? Napakinabangan ba ng taong bayan yung Eddie Garcia bill? Pagkakaalam ko, parang hindi nga alam na ata ng taong bayan yung Eddie Garcia bill na yan Hindi nga napapakinabangan ng bawat Pilipino yan Diba? Actually, si Isko, maniwala ako si Isko marami. Kahit sino, actually, kung sino mang mayor na pwede pang tapat kay Isko, si Vico Soto lang. Si Vico Soto, pang tapat kay Isko, at saka yung sino ba yung mayor na Bruce? Ano ba yon? Yung mayor sa probinsya. Di ko alam kung anong probinsya yan. Ano ba yon? Bruce. Kalimutan ko Yung matapang na mayor.
Mga kababayan, paki-comment nga sino yung mayor na napakatapang dyan sa may Cavite ba yan? Batangas ba yan banda? Si Mayor Bros, ano ba yan? Bros. Mga kababayan, paki-comment nga kung sino yung pangalan ng mayor na magaling din. No, bukod kay Biko, bukod kay Isko, merong isang mayor na napakagaling. Ultimo yung mga kabataan na didisiplina. No, paki-comment nga. Ambrosio, ha? Hindi naman si Ambrosio yata. Mayor ano, basta may Bruce yung pangalan sa kanyang Facebook account. Nung nakaraan nga napanood ko, tinulungan niya yung lalaking nakahiga na may inuud na yung hita. Nalala nyo? Yung lalaking nanawagan. Cavite Mayor ba yun, Ma'am Raida Channel? Yung tinulungan niya na pagtanggal ni barangay chairman sa ilalim ng kumot, may uod na. Inuud na buhay. Kalimutan ko yung pangalan ni Mayor eh. Magaling yun na Mayor. Yung mga adik sa kanila, yung mga tulisan, nako. Mayor ng Tansa ba yan? Tansa Cavite, Sir Gilbert Juneda. Ang galing na Mayor nun. Lagi kong nanonood nun sa Facebook nun. No, yung tinanggal ni chairman yung ano. Bukod doon marami siyang nagawa sa ano, Tansa Cavite ba yon? Bukod doon, yun lang, 3 lang nakikita ko. No? Si ano ba yan? Nobel, SM, si Matro Bruce, SM Matro. Yan, isa din yan, magaling na mayor yan, si SM Matro. Ano yan, maganda pang ano yan eh, maganda pang congressman yan, lumalaban, matapang, no? Parang ano siya eh, para siyang si Mark Santos ng kalaban ni Villar sa Las Piñas. Maganda pang congressman si Mayor, no? Pero sana tuloy-tuloy. Na tapusin niya muna yung kanyang termino pagka-mayor bago mag-congressman. Matalino, magaling, matapang, masipag. Siya mismo pumupunta kung may nangyayari ganun. Siya mismo present siya doon. Nakikipag-usap sa mga tirador. Si SM Matro, Mayor SM Matro, napakagaling. Lagi naka-follow ako diyan, magaling na mayor 'yan. Tapos Leni Robredo, yan sila mga grupo na mga mayors na mga walang pahig serbisyo talaga. May issue man pero serbisyo pa rin ang inaatupag. 'Di ba? Kaya yun po mga kababayan. Most good mayors are killed, di ba? Kadalasan sa mga magagaling na mayor pinatay, di ba? Nakita niyo yung actually hindi ako naniwala doon kay JC Robredo na may depekto eroplano, no? Yung parang sinadya yata yun. Natin alam. So, yun lang po mga kababayan, no? Hindi ko na masyadong habaan, no, yung ating live kasi mag-alas 11 naman na po. So mag-ingat po tayo palagi, no? At gabi na po. No, mga kababayan. Kaya yun lamang, hindi ko na masyadong habaan. At sa mga hindi nakakaalam, si Jason sa palay na risto na. No? At eto paliwanag ko po sa inyo mga kababayan, yung pagka-aresto kay Jason sa ay no bail. No bail. Sa madaling salita, walang piyansa. Sa mga nagtatanong, bakit yung kanyang di ba cyber libel lang naman yun? Bakit walang piyansa? Kasi mga kababayan, ilang beses na po kasi ang nahuli sa kasong cyber libel. Kaya ngayon, wala nang bail, wala nang piyansa. Di ba? Kaya ilang beses na po kasi siyang nahuli, ilang beses na po kasi siyang gumawa ng ganyang kaso, paulit-ulit na lang. So, walang piyansa. Mabubulok na po siya sa kulungan. So, sa mga gusto pang mag-fake news dyan, tuloy nyo. Walang piyansa ang kaso ni Jay Sonsa. No bail. Yun po yun. So, sa mga gustong sumama kay Jay Sonsa, samahan nyo na. Baka sakali, dadami kayo. Yan ang consequences. Dapat kasi matanda na, nanahimik na lang dapat Dapat kasi matanda na, matulog na lang dapat Magtanim ng litos, kamuti, pichay, ganyan, kangkong. Wala fake news pa rin ang fake news. Ayun, nakahanap ng katapat. Susunod pa si Bugris dyan. Susunod pa si Jeffrey Celis dyan. Ako, patay kayo diha. So, yun lang mga kababayan. Maraming salamat po and see you